mabuhay and blessed be God forever. I am Maria Josie Marador. Mga proseso ng pagtatanim ng palay. Una, pagtatanim ng binhi. Pakalipas ng ilang linggo, pwede nang pumunta sa pangalawang proseso ng pagtatanim. Pakalipas ng ilang linggo, maaari nang magtanim ng palay. Pangatlo, maaari nang maglagay ng mga fertilizer tulad ng abono, pag-i-spray upang maging maganda ang pagbubunga ng palay. Pang-apat, pagkalipas ng ilang buwan or 3 buwan, kapag halimbawa hinog na ang mga palay, maaari na itong i-harvest. Maaaring gumamit ng makabagong teknolohiya tulad ng harvester. Ang harvester, ito yung makabagong teknolohiya na ginagamit sa pag-harvest ng palay, mais at iba pa. Ang harvester mas napapadali ang pagproseso ng pag-harvest ng mga pananim. At pang-apat, maaari na itong ibenta. Sa pagtatanim ng palay, nagkakaroon din ng kita. Halimbawa, kapag kapanahunan ng pag-aani ng palay, nagiging maganda ang bilihan nito, mataas ang presyo. Minsan nalulugi din ang mga magsasaka tulad ng halimbawa kapag may kalamidad katulad ng bagyo. Naaapektuhan yung mga pananim nila. So, mas nagiging mababa ang presyo ng palay kung kaya't minsan nalulugi din naman sila. Yun lang, maraming salamat.